Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Isa po akong nurse sa isang maliit na pribadong ospital dito sa probinsya. Matagal na po akong tagapakinig ninyo, Papa Dudut. Nagsimula po akong makinig sa inyo noong panahon ng pandemic. Naka-duty po ako noon sa night shift at para lang hindi ako antukin o mainip, ay naghahanap ako ng mga kwentong mapapakinggan. At ngayong araw ay gusto ko naman pong magbahagi ng kwento ko. Isang bahagi ng buhay ko na kahit na ilang taon nang lumipas ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Tahimik ang ospital namin. Hindi po ito kasing laki ng mga ospital sa Maynila. Sa totoo lang ay 15 kwarto lamang lahat ito. Yung iba ay halos wala ng pasyente. Lumang-luma na po ang gusali. Yung pintura sa dingding ay medyo kupas na. At kapag naglalakad ka sa hallway ay maririnig mo yung mga tunog ng sapatos mong sumasadsad sa sahig. Pero kahit na ganon, mahal ko ang trabaho ko. Siguro ay dahil bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang maging isang nurse. Si mama ko kasi ay dating barangay midwife at si papa naman ay jeepney driver. Hindi kami mayaman pero lagi nilang sinasabi, anak, basta makatulong ka sa tao ay sapat na yon. Kaya heto ko ngayon, natupad ang pangarap. Pero hindi ko akalain na may mga gabi pala sa ospital na mas matatakot ako kesa sa mga pasyenteng inaalagaan ko. Kagaya ng sinabi ko kanina, luma na po ang ospital namin. Kahit na anong linis namin may amoy pa rin na hindi maalis. Amoy gamot, amoy kalawang, amoy pinaglumaan. Sa pinakadulo ng pasilyo ay may isang kwarto, ang room 304. Lagi po yung sarado. Nung unang pasok ko bilang isang nurse, tinanong ko si Ate Lisa, isa sa mga senior nurse namin. Ate, bakit laging sarado yung room na yan? Tanong ko. Ngumiti lamang siya, pero yung ngiti niya ay may halong takot. Sabi niya, wag mo na lang tanungin, Marie. Basta tandaan mo kapag naka-duty ka, wag mong bubuksan yung kurtina sa loob. Napakunot noo ako. Kurtina? Bakit naman? Sumagot siya. Basta sundin mo na lang. Hindi ko po alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon, Papa Dudut. Akala ko ay pinagtitripan lang niya ako. Kasi baguhan pa lamang ako noon. Pero habang tumatagal, napapansin ko, kahit kailan, walang pasyenteng inilalagay sa 305. Parang iniwasan talaga ng lahat. Isang gabi, ako po ang naka-duty sa night shift. Madalas ay kalmado lang. Yung mga pasyente ay tulog na. At kami namang mga nurse ay abala sa charting. Pero mga bandang 11:00 ng gabi ay dumating ang isang ambulansya. Sabi ng guard, may bagong pasyente. Isang matandang babae. Walang kasama, walang ID, walang kahit na anong gamit. Nang dalhin siya sa ER, kalmado lamang siya. Tahimik pero iba ang tingin niya. Parang lagi nakatitig sa isang sulok. Sabi ng doktor,
Stable naman daw kaya kailangan lamang niyang magpahinga. Ang problema, puno ang lahat ng kwarto. Ang natira lang ay room 305. Tahimik lamang ako pero sa loob-loob ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Marie, sabi ng head nurse namin, ikaw na magbantay ha, walang ibang vacant. Hindi na ako nakapalag. Trabaho po yun. Nurse ako, wala akong karapatang tumanggi. Habang inihahanda ko ang kama ay napansin ko kaagad yung kortina na sinasabi nila. Makapal siya, kulay puti at parang bagong laba. Pero may lumang amoy. Para bang pinagalong alikabok at alkohol. Nilagay ko sa kama si Lola, tahimik lamang siya pero paminsan-minsan ay gumagalaw ang mga mata niya at parang may tinitingnan sa paligid. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya ng kaunti. Pero alam mo yung ngiti na hindi nakagagaan ng loob? Yung ngiti na parang pilit o parang may ibig sabihin na hindi mo maintindihan. Ganon. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas muna ako para ayusin ang chart niya. Pagbalik ko, napansin kong nakatupi ang kurtina parang may dumaan sa loob. Akala ko baka si Lola gumalaw lang. Pero paglapit ko ay mahigpit na nakasarado ulit yung kurtina at tahimik na tahimik si Lola. Mga bandang 12:00 ng gabi, habang nagsusulat ako ng report, may narinig akong mahina na parang tunog ng kaluskos mula sa dulo ng hallway. Siyempre sanay naman ako sa mga ganon, luma kasi ang ospital. Kaya normal lang na may mga tunog ng hangin o kaluskos ng pintuan. Pero iba ito. Kasi pagkatapos ng kaluskos ay may narinig akong boses. Marie, mahina, malamig at parang galing sa loob ng 305. Akala ko ay imagination ko lamang. Kaya dahan-dahan akong lumapit, binuksan ko ang pintuan, tahimik. Lola, tawag ko. Walang sagot. Lumingon ako sa kama, nandun siya tulog pero yung kurtina ay gumagalaw. Walang hangin, sarado ang bintana pero kita ko na parang may dumadaan sa loob. Hindi ako nakagalaw. Tinawag ko ulit. Lola? Bigla siyang dumilat at sabay bumagsak ang mga kurtina. Tumakbo ko palabas ng kwarto at humihingal. Nagtaka ang head nurse. Ano nangyari? Hindi ko masabi. Ayoko sanang sabihing natakot ako kasi ayoko mapag-isipan na mahina. Pero alam kong may kakaiba talaga doon. Pagbalik ko sa ospital, kinabukasan ng gabi ay may kakaibang katahimikan. Pagdaan ko sa room 305, nakasara ulit ang pinto. Walang pasyente sa loob. Sabi ni Ate Lisa, inalis dyan yung matanda. Bigla daw tumaas ang BP kagabi. Tapos ay tumigil ang tibok ng puso niya. Tahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman pero bago siya inilipat sa morgue, sabi ng isa sa mga nurse, Marie, alam mo bang may sinabi siya bago siya nalagutan ng hininga? Napatingin ako. Ano daw? Sabi raw ng matanda. May bata sa likod ng kurtina. Huwag mong bubuksan. Ilang araw na ang lumipas pero hindi ko makalimutan ang mukha ni Lola. Tuwing dumadaan ako sa dulo ng hallway ay parang may malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa batok ko. Minsan habang nagcha-chart ako, naririnig kong parang may tumatawag sa akin. Marie. Paglingon ko, wala naman pero sa pagdaan ng guard, sabi niya, Ma'am, bakit may ilaw sa room 305? Akala ko bawal gamitin yun. Pumunta kaming pareho para patayin ang ilaw. Pero pagdating namin doon ay sarado ang kurtina at may anino ng taong nakaupo sa kama. Tinawag ko ang guard. Baka reflection lang. Pero nang buksan niya ang kurtina, wala namang kahit na ano o sinong tao doon.
Papa Dudut, hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako. Pero mula noon tuwing gabi kapag napapadaan ako sa room 305, para bang may nakatingin sa akin. Minsan nakikita ko sa salamin sa nurse station, may aninong nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko ay wala naman. Sabi ng mga matatandang staff noong araw daw, may pasyente roon, isang batang babae na may sakit sa puso. Sabi nila doon siya namatay at tuwing may nilalagay daw na bagong pasyente sa kwarto ay lagi niyang sinusundo. At siguro yun ang nakita ng matandang babae, yung bata sa likod ng kurtina. Papa Dudut, pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na alam kung matatakot ba ako o maniniwala na may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sinong doktor o nurse. Nung una ay sinusubukan kong isipin na baka pagod lamang ako o baka guni-guni lang. Pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging totoo ang lahat. Hanggang sa may muling na inpatient na matandang babae sa kwarto na yon. Dahil yun na lamang ang bakante ng araw na yon. Tahimik lang ang matandang babae ng gabi na yon. Nakahiga siya, nakatagilid, balot na balot ng kumot hanggang balikat. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng mahina niyang paghinga at ang tibok ng makina sa tabi ng kama. Hindi ko man lang makita ang mukha niya dahil mahigpit na sarado ang kurtina sa paligid ng kama. Nang silipin ko ang chart ay napansin ko kaagad na nakasulat sa itaas. Sa pulang ballpen nakasulat ng malalaki ang mga letrang, "Huwag kang sisilip sa banyo." Napakunot ang noo ko. Sino naman kayang magsusulat ng ganito? Wala ring pangalan ang pasyente. Wala ring edad, puro blanco. Kinilabutan ako, Papa Dudut, pero inisip kong baka biro lang ng staff bago ako. Baka gusto lang nila akong takutin kasi nga ay baguhan pa ako noon. Pero habang tumatagal ang oras ay napapansin kong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng 305. Parang mas lumalamig kahit sarado naman ang bintana at maayos ang aircon. Nang matapos kong ayusin ang ibang chart ay nag-ikot ako sa mga kwarto. Tahimik lang ang hallway, medyo madilim pa dahil may mga ilaw na pundi. Pagdaan ko sa dulo ay nadaanan ko ulit ang room 305. Bagyang nakabukas ang pintuan, hindi naman ganon kanina. Lumapit ako para isarado sana pero bago ko pa man magawa yun ay napansin ko kaagad ang kurtina ng banyo sa loob. Gumagalaw. Hindi malakas pero sapat para mapansin mo na may kilos sa loob. Yung galaw na parang may taong naglalakad o gumigising sa kama. Kinutuban ako. Dahan-dahan akong lumapit. Tinawag ko ng mahina. "Lola, gising po kayo?" Walang sumasagot. Nilingon ko ang hallway, wala rin akong kasamang nurse noon. Tapos ay narinig ko isang mahina, basag-basag na boses mula sa loob ng kurtina. "Huwag mong bubuksan." Nag-angat ako ng tingin. "Lola?" sabi ko, pero mas mahina na ang boses ko. Tahimik ulit, wala. Pero bago pa ako makalayo ay biglang may lumabas mula sa ilalim ng kurtina, isang kamay. Mahaba payat, nangingitim ang mga kuko at parang tuyong balat. Ang mga daliri niya ay unti-unting gumapang sa sahig papunta sa direksyon ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Nanigas lamang ako. Hindi ako nakasigaw kaagad. Pero nang gumalaw yung kamay ay napatras ako at napasigaw ng malakas. "Ate Liza? Ate!" Tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos madapa sa hallway sa sobrang kaba. Narinig ng mga nurse sa station at sabay-sabay kaming bumalik sa room 305. Pagbukas namin, walang tao. Wala rin ang kamay. Ang kurtina ay nakatupi sa gilid at parang walang nangyari. Ang kamay maayos, walang bakas ng kung ano. Pero nung silipin ko ulit ang chart, napahawak ako sa dibdib ko. May bago ng sulat. Hindi ko alam kung sino ang gumawa.
pero malinaw ang mga letra. Gamit pa rin ang pulang ballpen. Sinabi kong huwag mong bubuksan. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo palabas. Ang mga kasama kong nurse nakatingin lang. Yung iba ay natawa. Baka naman pinagtitripan ka lang, sabi ni Ate Lisa, pero halata sa mata niya na takot din siya. Kinabukasan ay dumating ang doktor. Sabi ko sa kanya gusto kong i-report ang nangyari kagabi. Pero pagtingin nila sa logbook ng admission ay wala raw nakatalang bagong pasyente kagabi. Wala ring nakalista. Sa pangalan ko na binabantayan kong matandang babae, mukhang nananaginip lang daw ako. Sigurado ka bang dito dinala? Tanong ng doktor habang sinusuri ang listahan. Opo Dok, ako po ang nagbantay sa kanya. May chart nga po sa room. Sagot ko. Pero pagbalik namin sa room 305, wala na ang chart. Wala rin ang chartboard sa may paanan ng kama. Tinawanan lang nila ako. Baka napagod ka lang Marie. Alam mo naman night shift. Nakakapanaginip ng gising. Hindi po Dok, totoo talaga. Ngumiti siya at tinapik ako sa balikat. Magpahinga ka muna. Baka stress ka lang masyado. Hindi ko na lang pinilit kung ano ang alam kong nangyari kagabi. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ako nag-iisa kagabi. Kahit na hindi ko alam kung ano o sino ang nakita ko. Pag-uwi ko ay hindi ako makatulog. Ilang beses kong naisip yung kamay na lumabas sa ilalim ng kortina. Yung boses na nagsabing huwag mong bubuksan ang banyo. At higit sa lahat, yung pulang sulat sa chart. Sino ang nagsulat noon kung wala namang pasyente kagabi? Kinabukasan, day off ko pero hindi pa rin ako mapalagay. Tinawagan ko yung isa kong kaibigan na nurse din sa ibang shift. Tinanong ko kung may narinig na silang balita tungkol sa room 305. Sinagot niya, "Ayun ba? Wala namang masyadong gumagamit niyan. Madalas nakalock daw." Bakit daw? Tanong ko. Ewan ko. Basta sabi ng mga matatandang staff, may nangyari daw dyan dati. Pero hindi ko na tinanong at ayoko ring malaman. Mas lalo akong kinabahan. Pagbalik ko sa duty kinagabihan ay dumaan ako sa hallway ng 3rd floor. Tahimik lahat ng kwarto. Madilim na maliban sa ilaw ng nurse station. Pero pagdaan ko sa dulo, napansin kong bukas ulit ang pinto ng room 305. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong nagtulak sa akin para silipin ito ulit. Nasa isip ko na baka naiwan lamang na nakabukas pero habang papalapit ako, nakikita kong gumagalaw ulit ang kortina sa banyo. Dahan-dahan, babagal, tuloy-tuloy. "Marie, wag," sabi ni Ate Lisa mula sa likod. "Isara mo na lang yan. Huwag mo nang tignan kung wala ka namang kailangang gawin dyan." Tumigil ako sa paglakad. "Ate, baka may tao sa loob." "Wala yan. Lagi lang talagang ganyan tuwing gabi," sagot niya sabay iwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit kalmado pa siya. Ako nanginginig na sa kaba. Kaya naman nagpa siya akong bumalik na lamang sa station ko. Pero kahit nasa station ako, hindi ko maalis sa isipan ko yung gumagalaw na kortina sa loob. Makalipas ang halos 1 oras, nag-brown out sa buong ospital. Biglaan, walang ilaw. Tanging emergency lamp lang ang nagbigay ng kaunting liwanag sa paligid. Lahat ng nurse nagsigawan, ng ilan nag-ikot para tingnan ang mga pasyente. Pero ako ay na-assign sa 3rd floor para i-check ang mga monitor na pinapagana ng generator. Pag-akyat ko, madilim pa rin, hawak ko lang yung maliit kong flashlight. Isa-isang pinuntahan ko ang mga kwarto, tinignan kung okay ang mga pasyente. Maayos naman ang lahat hanggang sa makarating ako sa dulo. Room 305. Bukas ulit ang pinto. Tinapat ko ang ilaw ng flashlight sa loob. Wala akong makita kasi sobrang dilim.
Pero habang lumalapit ako ay may napansin akong kumikintab ang sahig. May mga patak ng tubig. Hindi ko alam kung saan galing. Hello? May tao ba dito? Tanong ko at mahina ang boses. Wala pa ring sagot. Habang sinusundan ko ang mga patak ng tubig ay nakita kong humahantong yon sa kama sa gitna ng kwarto. Yung kurtina ay bahagyang nakabuka. Lola, tawag ko ulit kahit na hindi ko alam kung may sasagot ba. Walang sumasagot pero narinig kong may mahinang tunog, yung parang hinga ng isang tao at malalim at mabagal. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Dahan-dahan kong nilapitan ang kurtina sa may banyo. Umabot na ako sa laylayan at doon ko napansin na may gumagalaw sa loob. Mahina lang pero ramdam mo. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin pero tinanggal ko ang isang bahagi ng kurtina. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa inidoro. Balot pa rin ang kumot, nakatalikod at basang-basa ang buhok. Lola, sabi ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Unti-unti siyang tumingala pero hindi niya tinapat sa akin ang mukha niya. Sinabi kong huwag mong bubuksan ang pinto. Bulong niya. Pero mas malinaw na ngayon. Bumagsak sa sahig ang flashlight ko at tuloy-tuloy akong tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ako nakababa ng hagdanan. Basta ang alam ko, umiiyak na ako sa takot. Maliwanag na rin ang paligid, Papa Dudut. Nakita ko si Ate Lisa sa nurse station. Sabi ko, Ate, andun siya. Nasa 305 siya ulit. Agad kaming bumalik pareho kasama si guard pero pagdating namin ay tahimik ulit ang kwarto. Wala nang basang sahig. Walang kurtina na gumagalaw. Wala na rin yung matandang babae. Tinapat ng guard ang flashlight sa kama. Wala na rin ang kumot. Walang kahit na anong palatandaan na may nakahiga roon. Papadudot, simula nang mangyari yung gabing yon sa ospital, pakiramdam ko ay hindi na naging katulad ng dati. Pagkatapos ng shift ko, ang gaan sana sa pakiramdam na makakauwi na ako pero habang naglalakad ako paakyat ng bahay. May kakaibang lamig na sumusunod sa akin. Hindi po normal na lamig. Kasi kahit ang hangin sa labas ay hindi naman malakas. At sa likod ko ay ramdam kong may malamig na dumadampi sa bato ko. Ilang beses kong nilingon ang paligid pero tahimik lang. Wala namang tao at wala ring hayop. Pagpasok ko sa kwarto akala ko ay makakapagpahinga na ako. Pero pagkasara ko ng pinto ay bigla kong napansin ang orasan sa dingding. 2:00 ng madaling araw. Ang mas kinilabutan ako ay tumigil ang ikot ng segundo. Nakatingin lamang ako sa orasan at ramdam kong bumagal ang tibok ng dibdib ko. Baka sira lang, sabi ko sa sarili ko. Sabay lakad papunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa sala ay napatingin ako sa malaking salamin sa may gilid ng dingding. Doon ko siya nakita. Sa likod ko sa refleksyon ay may nakatayong matandang babae, nakayuko siya, mahabang buhok at nakabalot ng kumot. Halos mabitawan ko ang baso pero paglingon ko sa likod ay wala namang tao. Tahimik ang buong paligid pero sa salamin ay ilang segundo bago tuluyang nawala. Kita ko pa rin gumagalaw ang laylayan ng kumot niya. Pilit ko pang kinalma ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko, pagod ka lang Marie. 2 gabi ka nang walang maayos na tulog. Pero kahit na anong pilit kong i-convince ang sarili ko ay hindi na ako mapakali. Lahat ng ilaw sa bahay binuksan ko bago matulog, pati yung ilaw sa banyo. Pero kahit maliwanag ay hindi pa rin ako mapalagay. Habang nakahiga ako ay napansin kong parang may humihinga sa tabi ng kama. Hindi normal na tunog. Mabagal, mahina pero malalim. Yung tipong parang may matandang nahihirapang huminga. Napatingin ako sa orasan sa cellphone ko, 3:00 na. Dahan-dahan kong inangat ang kumot para silipin kung may tao sa tabi ko. Wala.
Pero napansin kong may umangat na parte ng kumot sa bandang paanan ko. Parang may humawak mula sa ilalim. Napatigil ako sa paghinga. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Pagbukas ko ng ilaw sa lampshade, wala. Pero may kakaibang amoy sa kwarto. Amoy ospital. Walang halong alkohol at lumang gasa. Buwaba ako at nilapitan ang sahig at doon ko napansin ang mga yapak. Basang yapak papunta sa may pintuan. Hindi ko alam kung papaano nagkaroon noon. Pero malinaw ang mga bakas. Maliit lang at parang sa babae. Gusto kong sumigaw pero natigilan ako. Naramdaman ko kasi na may dumaan sa likod ko. Hangin na malamig pero mabigat sa pakiramdam. Kinabukasan ay pilit kong kinumbinsi, Papa Dudut, ang sarili kong kailangan kong bumalik sa trabaho. Baka kapag bumalik ako sa ospital ay mawala na sa isipan ko yung takot. Pero pagdating ko sa duty, halos manigas ako nang makita kong nakabukas ulit ang pinto ng room 305. Nakatitig lamang ako sa pintuan at walang tao sa loob, pero may hangin na lumalabas mula roon. Malamig at mahina. Yung kortina ay gumagalaw na naman. Lumapit ako ng dahan-dahan at hindi ko alam kung gusto ko talagang silipin, pero parang hinihila ako papalapit. Habang papunta ako sa may pinto ay narinig kong may tunog sa loob. Yung tunog ng tela na hinahaplos o inaayos. Hindi malakas pero sapat para malaman kong may gumagalaw. Tahimik ng ilang segundo tapos ay may narinig akong boses. Mabagal, mahina pero malinaw. Bakit mo ako iniwan? Parang tumigil lahat ng tunog sa paligid ko. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang chartboard. Sino po kayo? Sagot ko. Kahit halos wala ng boses na lumalabas sa bibig ko. Pero wala nang sumagot. Nang humakbang ako patras ay may malamig na hangin na dumaan sa tapat ng mukha ko. Tumakbo ako palabas ng hallway. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi ko na maramdaman na mag-isa ko. Kahit ako lang sa kwarto. Laging may pakiramdam ako na may kasama ako. Hindi ko man siya nakikita, pero alam kong nandyan siya. Laging sa likod, laging sa tabi ko. Tuwing naglalakad ako sa hallway ng ospital, naririnig kong may mahinang tunog ng tsinelas sa likuran ko. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang ang distansya para alam mong may sumusunod. Isang gabi habang nag-check ako ng mga logbook sa station, napansin kong may nakasulat sa ilalim ng pahina. Pangalan ko, Marie D. Pero ang problema, wala pa akong duty kagabi at ayon sa schedule off ako. Tinignan ko ang time in at time out. May pirma ako. Pero hindi ako pumunta kagabi. Pinakita ko sa head nurse namin si Ma'am Tess. Sabi niya imposible yan. Wala kang shift kagabi. Nasa listahan ka ng off duty. Pero ma'am, may pirma ako dito, sabi ko. Tinitigan niya ng matagal tapos ay mahina niyang sinabi. Pareho ang sulat pati pirma eksakto. Hindi ko alam kung paano nangyari yon at hindi ko rin po alam kung dapat ko bang paniwalaan. Pero mula noon ay mas lalong tumindi ang kaba ko tuwing gabi. Kahit nakaupo ako sa station, ramdam kong may tumatayo sa likod ko. Minsan narinig kong may mahina sa likod ko, parang bumubulong ng pangalan ko. Marie. Hanggang isang gabi, dumating ang bagong pasyente. Nakasakay sa wheelchair, payat, maputla at halos hindi makapagsalita. Nurse Marie, dito natin siya ilalagay, sabi ng doktor. Anong room po? Tanong ko. Kahit may kutob na ako sa sagot. 305, sagot niya. Halos malaglag ang clipboard ko sa kamay. Dok, baka pwedeng sa ibang room na lang? Wala nang available, sa 305 lang may bakante.
habang tinutulak ko ang wheelchair papasok sa room 305. Nanginginig ang kamay ko. Ang bawat hakbang parang dinig ko ang tibok ng puso ko. Ang kortina sa loob nakatupi sa gilid pero may mantsa ng kulay abo sa tela. Hindi ko alam kung saan galing. Nilapag ko ang bag ng pasyente sa mesa at sinimulan ko siyang ayusin sa kama. Tahimik lang siya, ang mga mata niya ay nakatitig sa kisame. Lola, okay lang po ba kayo? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit matandang babae lagi ang pasyenteng na-assign sa room na yon. Wala siyang sagot. Pero gumalaw ang labi niya. Mahina lang, parang bumubulong ng isang bagay na hindi marinig ng malinaw. Habang inaayos ko ang IV niya, bigla kong naramdaman na parang may malamig na hangin ulit sa bato ko. Lumingon ako pero wala namang bukas na bintana. Sinilip ko ang monitor ng oxygen at okay naman. Pero nang ibaba ko ang tingin ko sa pasyente, nakita ko nakatingin siya sa akin. Diretso, malamig ang mata pero gising na gising. Bakit bumalik ka? Mahina niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Po? Tanong ko. Bakit mo ako iniwan doon? Ulit niya pero mas malinaw na ngayon. Lola, baka nagkakamali po kayo. Pero hindi siya tumigil. Pakiramdam ko ay bumigat ang paligid at napatras ako at hindi ko na alam kung saan ako titingin. Tinawag ko si Ate Lisa pero paglingon ko sa pinto ay sarado na ulit ang kurtina ng kama. Walang pasyente, wala na sa kama ang matanda. Napatras ako, napasandal sa pader. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Maya-maya ay dumating si Ate Lisa. Bakit ka namumutla? Tanong niya. Yung pasyente. Hindi ko na naituloy. Kasi nang lumingon ako ay may matandang babae na naman sa kama. Nakahiga, tulog at nakakabit sa IV. Sabi ni Ate Lisa. Ano ka ba, Marie? Kalalagay pa lang natin dyan. Ngumiti siya at parang walang alam. Pero ako ay hindi na nakasagot pa. Alam kong hindi siya yung pasyente kanina kasi yung una ay gising, nakatingin sa akin ang matanda. Yung nasa kama ngayon, iba ang itsura, mas bata ang edad, isang lalaki. Simula noon ay hindi ko na kayang pumasok sa room 305 nang mag-isa. Kahit si Ate Lisa ay napansin kong iniiwasan na rin ang kwarto. Kapag duty naming dalawa ay lagi kaming nagpapalitan ng dahilan para hindi dadaan doon. Pero minsan kahit wala akong ginagawa, naririnig ko pa rin sa dulo ng hallway yung boses na pamilyar sa akin. Mahina, mabagal at pareho pa rin ang sinasabi. Huwag mong bubuksan. Papadudot, hindi ko na alam kung totoo pa ba ang lahat ng ito o kung unti-unti na lang akong nasisiraan ng ulo dahil sa takot. Pero isang bagay ang sigurado. May naiwan talaga akong binuksan na hindi ko na dapat pang ginalaw. Papadudot, ilang linggo matapos ang huling nangyari sa room 305. Alam kong hindi ko na kaya. Kahit piliting kong magpakatatag. Bawat oras na nasa ospital ako ay pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa dulo ng hallway. Kapag dumadaan ako sa harapan ng 305. Kahit nakasara ang pinto, ramdam kong may malamig na hangin na dumadaan sa paanan ko. Kahit na anong dasal at tapang ang gawin ko, hindi ko na magawang maging kalmado. Kaya isang araw ay nagdesisyon ako. Nagpaalam na ako sa head nurse namin. Ma'am Tess, sabi ko, magre-resign na po ako. Hindi ko na po kaya. Tumingin lang siya sa akin at parang alam na niya kung bakit. Hindi na siya nagtanong. Kinabukasan, bitbit ko ang mga gamit ko bago ako tuluyang lumabas ng ospital. Lumingon ako sa dulo ng hallway kung saan ay naroon ang room 305. Tahimik lamang yon, nakasarado ang pinto pero habang naglalakad ako papalayo, narinig kong parang may mahina at halos pabulong na salita. Salamat. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lamang pero imbes na matakot may kung anong gumaan sa dibdib ko. Para bang may natapos o may nakalaya. Pag-alis ko sa ospital na yon ay lumipat ako sa bagong trabaho sa kabilang bayan.
Mas moderno ang pasilidad, maliwanag at marami kaming staff. Akala ko ay tapos na ang lahat pero minsan kapag tahimik na sa gabi at ako ang naka-duty ay may mga sandaling bigla kong naaamoy ang halimuyak ng alkohol at lumang gasa, yung eksaktong amoy ng lumang ospital namin. Papadudot, minsan iniisip ko, baka may mga bagay talaga sa mundong ito na hindi natin kailangang unawain. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng tanong ay kailangang tuklasin. Minsan sapat nang maramdaman mo na may mga lugar at taong kailangan mong iwanan. Hindi dahil duwag ka kundi dahil gusto mo ring mabuhay ng payapa. Ngayon tuwing nakakarinig ako ng kwento ng mga bagong nurse tungkol sa mga kakaibang karanasan nila sa ospital, napapangiti na lamang ako. Hindi dahil nananabig ako sa takot, kundi dahil alam kong may mga bagay talagang sumusunod sa atin. Pero nasa atin kung hahayaan ba natin silang manatili. At kung minsan kapag nag-iisa ako sa station at 2:00 na ng umaga, may maririnig akong mahina sa likod ko. Hindi ko na siya tinitignan pero sa halip na kabahan, mahina na lamang akong bumubulong. Salamat kasi tinuruan mo akong huwag nang buksan ang mga bagay na hindi ko dapat buksan. At doon ko na-realize, Papa Dudut, hindi lahat ng takot kailangang labanan. May mga takot na kailangang tanggapin para matutunan mong pahalagahan ang tahimik na buhay na meron ka. Kasi minsan, sa katahimikan mo lang maririnig ang tunay mong lakas. Maraming salamat po, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Marie. Maraming salamat, Marie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Isa na namang karanasang puno ng takot, kababalaghan. Pero higit sa lahat, ng aral tungkol sa tapang at pagtanggap. Alam niyo mga kaistorya, minsan ay hindi lang multo ang nagpaparamdam sa atin. Minsan yung mga takot na pilit nating tinatago. Sila ang mga multong bumabalik para paalalahanan tayo. At tulad ni Maria ay may mga bagay sa buhay na hindi natin kailangang intindihin ng lubos. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil alam nating hindi lahat ng misteryo ay kailangang lutasin. Sabi nga nila, ang tunay na tapang ay hindi yung patuloy kang humaharap sa kinakatakutan mo, kundi yung marunong kang lumayo kapag alam mong delikado na. At minsan, sa paglayo mo, doon mo rin makikita kung gaano ka nakalakas kasi pinili mong maging payapa kesa manatili sa takot. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload. Ganon din manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Dudut Stories. Dito sa